It was through an administrative matter na na-recall ang isang final and executory decision. So yun po yung one and only witness na hinain po ng prosecution dito. And again, sabi nga ni Congressman, ni Rico Quicho, na pwedeng tignan, no, take judicial notice itong mga dokumento ito. Sa panig ng depensa, nabasag nyo ba itong mga inihain? Alam niyo po, hindi na po kami nagpresenta ng aming testigo sa Articles 3 and 7 sapagkat kami po naniniwala na ito naman po ay talagang idinagdag lang upang meron ho silang buffer, no? Kung may hirapan sila sa Article 2, meron pa silang elbow room do sa Articles 3 and 7. But very basic ho, no? Yung Article 3, pending pa ho yan sa Korte Suprema. Yung FASAP case is still pending before the Supreme Court. Yung Article 7 naman po, nag-rely po si Secretary de Lima on the dissenting opinion of Justice Sereno, which we feel is not the law on the case. No? So, dun po sa puntong yun, we feel very confident that Articles 3 and 7 will be acquitted. Kayo, Article 7 nga, nabanggit na rin lang, Article 7, yung pagpayag na makalabas si Pangulong GMA. Kami ang gusto namin ipakita doon, yung proseso na dinaanan bago nagkaroon po ng desisyon. Tapos yung usapin tungkol sa for example, yung pag-issue ng TRO. Kasi may conditions yung TRO at naging maliwanag sa paglalahad po, sa dissenting opinion ng ating Justice Sereno kung paano nga nagkaroon ng botohan sa usapin ng TR. So ito yung hina-highlight nga po namin. Although ang naglahad po nito ay si Secretary Laila de Lima and binabasa lang po niya mula sa desisyon kung ano nangyari. Kaya sabi nga po, may decision na hearsay but let it remain on the record because it's part of a dissenting opinion. They did not present any witness to question nga kung ito ba yung proseso na nasunod o hindi. So ewan ko kung paano didesisyonan ng ating senator judges ito. Malaking bagay sa defense na hindi siya kinross-examine si Chief Justice. Tama po yan, sapagkat yung naging testimonya niya po, yun po ay evidence on record. Kung hindi naman po siya question yung credibilidad niya or kung tama o mali yung kanyang sinabi, yan po ay lookout na ng Bakit? Well, para sa amin, meron kaming nakuhang mga admissions mula sa kanya. As a matter of fact, may mga declaration against interest. Meron siyang dollar account, inamin po niya. May peso account. Meron siyang inamin na rin na hindi po niya dinedeklara sa kanyang statements of assets and liabilities. So, itong mga facts na ito is established. So, we did not anymore go into questioning kung bakit hindi niya dineklara. Sa mga witnesses na ipresent ng prosecution, ano yung sa tingin nyo naging lakas ng inyong kaso? Sa tingin ko, si Chief Justice mismo plus si Ombudsman ay nakatulong sa panig po ng prosecution. Tapos yung mga ari-arian, no? Na kung saan pinakita po namin na itong mga ari-arian na ito ay binili sa 1 taon pero dineklara lamang sa 2010. Handa na po para sa anumang desisyon na ibababa ngayong araw na ito. What's next for the defense after, whether acquit or not? Sa panig po ng depensa, handang-handa po kami. No? Simulat sa poll, sinasabi po namin, nagagalangin natin ang magiging hatol ng Senate Impeachment Court. Pagkatapos po nito ay kami babalik na po sa aming mga tahimik na pamumuhay at magmamasid-masid na lang po kung yung mga complainants ay susunod po dun sa yapak ni Chief Justice Corona na maglalabas din po ng kanilang mga waivers for their bank accounts. Kayo naman po, kung sakaling ma-acquit din, ready ho kayo sa Disyembre na mag-file ulit ng tatanggapin po impeachment namin complaint. kung ano man ang magiging desisyon ng ating Senate Impeachment Court. At pagkatapos po ng hatol, kami po ay babalik sa House of Representatives at meron po kaming isa pang linggo bago magkaroon ng sinidye, no? And we'll have to work fast with regard to some laws that have to be passed before the break. Maraming salamat and good luck po sa both the prosecution and defense panel. So, Representative Erin Tañada ang tagapagsalita ng prosecution panel at Attorney Rico Quicho ang tagapagsalita ng defense panel. Sa huling pagkakataon, nagbato ng kanilang argumento ang prosecution at defense panel sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Naging sentro ng closing arguments kahapon kung naging makatotohanan at wasto ba ang pag-file ni Corona ng kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Sabi ng prosecution ng ilang ari-arian, peso at dollar bank accounts sa mismong inamin ni Corona
wala raw sa kanyang SALN. Ang rason noon ni Corona, ang confidentiality ng dollar deposits sa ilalim ng Foreign Currency Deposits Act o FCDA. Pero, giit ng prosekusyon, puro palusot lamang daw ito ng puro may estado dahil hindi ka naman ng depensa na wala raw masamang intensyon si Corona sa pagdi-deklara ng SALN ng ilan sa kanyang cash assets. We cannot therefore hold the Chief Justice liable because he believes in all good faith in the absolute confidentiality of foreign currency deposits. They say that the Chief Justice is wrong to adopt the view favoring absolute confidentiality of foreign deposits and that therefore he must be convicted. While there may exist a danger that corrupt officials may escape discovery, let us not mistake the Chief Justice's use of this interpretation for the possibility of its abuse. In this case, there is no showing that the non-inclusion of certain bank accounts was tainted with any malice or fault. Yung depensa po ni Chief Justice Corona, I can put it in one word. Pwede ko pong sabihin po sa isang salita, palusot. Chief Justice Corona graduated from the Ateneo de Manila University in 1970 and at its law school in 1974. I know because he was 1 year ahead of me both in the College of Arts and Sciences as well as in the College of Law. Thus, he graduated in high school in 1966 and in elementary in 1962. Noong 1962 po, ang palitan po ng dolyar sa piso ay 3 pesos. Yan po. Yung isang dollar, 3 pesos and 68 centavos po. If we are to believe Chief Justice Corona that he started saving US dollars when the rate was 2-to-1, such could have only been between the years 1948 to 1959. He wants us to believe that when he was in grade 4 in 1959, he was such a visionary that he already started buying dollars. Maliwanag po na palusot at pagsisinungaling sa Senado at sa buong mundo. Sa itinakbo na impeachment trial, giniit ng kampo ni Chief Justice Renato Corona na malinaw sa batas na hindi maaaring pilitin ng isang dollar account holder na isa publiko ang nilalaman ng kanyang dollar deposit. Ito po ang isinangkalan ng depensa sa hindi pagdedeklara ni Chief Justice Corona ng kanyang dollar deposit sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa kanyang pagsalang sa witness stand noong isang linggo, sinabi ni Corona na ang mga nakitang inaccuracy sa kanyang SALN ay hindi impeachable offense. Pero ang ilang legal expert hindi sang-ayon, pwede raw kasi itong maituring na perjury o pagsisinungaling under oath at bumibigat daw ang pananagutan sa batas habang tumataas ang pwesto. Palagay ko perjury is not simply a mere ordinary crime. If committed by a high government official, with more reason should it be considered a high crime. But as a government official, in this case a very high government official, you're expected to be faithful in all the things that you do. Para magbigay ng karagdagang paliwanag, makakausap po natin si Attorney Fernan Cayosa, regular member ng Judicial and Bar Council na kumakatawan sa Integrated Bar of the Philippines. Attorney Cayosa, good morning po. Good morning, Igan, at good morning sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng Unang Hirit. Opo, guide us, pati ang tao, yung binabagit na hindi pagdeklara ni Chief Justice Corona ng kanyang dollar account sa SALN at yung ibang yaman na hindi kanya pero nasa account niya, impeachable offense po ba yun, attorney? Yun ang tanong kahapon eh. Well, you know, that is for the center judges to decide. Pero Opo. just to give you an idea, no, lahat ng mga nag-a-apply for any judicial position, they are required to submit a verified statement of assets, liabilities, and net worth. Opo. So, whether or not yung content ng kanyang is something that we don't make a determination of as an impeachable offense.